Hello po, Kuya Aris. Paano po yung buhay mo growing up? Saan po kayo lumaki and ano po yung background po ng family mo po? Lumaki ako sa Pangasinan. Namatay si mama ko, 5 years old pa lang ako. 4 kami magkakapatid. Ako yung pangalawa sa panganay. Ano po yung mga naging major challenges mo noon growing up and even sa family mo po? Yung pinaka-rock bottom ng life namin is yung nawala ng trabaho yung papa ko at early age. Kasi hindi pa niya retirement that time. And dahil nga walang pumapasok na pera, palabas lahat ng pera namin. Until one day, ang papa ko, umuwi siya ng bahay. May dala siyang 2 gatang ng bigas para meron lang kami masahing sa maghapon. Tapos, minsan, the next day pa yun, kailangan pa namin tipirin yun. Sabi ko lang, bakit nangyayari sa family ko to? Una nawala si mama. Mahirap yung nararanasan ko na nakikita ko yung kapatid ko na nahihirapan sila. May times po ba nung kayo na nung kinu-question mo si God na nagalit ka ba kasi ganun yung situation niyo? Napaisip na lang din ako one day na bago ako matulog, sabi ko, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay namin? And then, pumunta ako ng Maynila. May nag-offer sa akin ng work. Kinuha ako sa isang accounting firm. Meron kami daw certified accountant namin. Sabi niya, let's go to church. Then, doon ka na-realize din na may tinanim si Lord sa puso ko na dream. And since you built ito, kita ko yung mga students naglalakad. Sabi ko, I dream of one day ko rin na maglalakad dyan na may dala akong backpack, naka-uniform ako, na makita ko rin yung sarili ko na may matatapos na college. After that, truly God is good. Binigay ni Lord yung dream sa heart ko. Best experience ko dito sa real life is yung life coaching nila, which is especially kay Doc Fred. He was my life coach. I remember one time, during na nag-aaral ako sa college, Doc Fred have a laptop na pinahiram niya sa akin para lang matapos ko yung thesis ko. Sobrang grateful ako kasi naging part din ako ng family na kahit papano. Nandun si Doc Fred din na nag-guide sa akin. Kaya importante, Jeric, na may mga tao na nag-guide sa atin. Nandyan yung mga coaches natin na pinoprovide ng real life because meron tayong sense of figure na I'm surrounded with people na alam ko in their faith. Doon ako talaga mold. And currently, I'm a software test engineer sa Taiwan. Yung pag-provide ng financially sa family ko, napagawa na rin namin yung sarili namin bahay, napag-graduate na rin yung bunso kong kapatid ng college. Now, ayoko rin mag-stop sa akin lang yung blessing na dumarating sa buhay ko. My ways then is through support and giving them. And I choose the Real Life Foundation also because when they change a life, even a nation will change. Their family will change and the people around them will also see that change. If each one of us, ginawa ni Lord ng kanya-kanyang story to inspire other people and to the next generation din na bibigyan pa ni Lord ng opportunity to bring their dreams in reality. The story of Aris is an inspiring picture of hope for young people like Jeric, encouraging them to keep their faith in Christ as they pursue their dreams. Thank you for helping underprivileged yet deserving students achieve their dreams. Together, by God's grace, let's continue to change your life and change the nation.